Binenta namin yan. Free and clear. Lahat talaga. Lahat ng ando doon sa kanila yan. Hindi ko pinasok yan hanggang 2025, January, nung binawal na yan. And at least, as in talagang wala. Wala kaming relationship. Hindi kami na pumirma ng permit niyan, ng conversion niyan. Wala. There's no relationship. Okay, we admit na binenta namin sa Pogo yan. In the infancy of Pogo. Nung hindi namin alam kung ano pa Pogo. Sabi na namin, gagawin nilang ganito. So, ang ganda ng offer sa amin eh. So, binenta namin yan. That, we take full responsibility for that. But for what happened after, hindi na kami yun. Pero ano ngayon mangyayari dyan? Laki yan eh. Binenta na ulit eh. Okay. Binenta na ulit. Binenta na sa EEI? EEI. I think kakabenta lang niya nang bubili sa amin. So, if I'm not mistaken, gagawing real estate play. Gagawin yata ng mga condominium. Yung part, gagawin yata ng call center yung isang part. Parang may plano, may master plan na sila. Very strategic yung location niya. No? Very. Lalo na kung mabubuo yung tulay at saka yung airport. No? Ang tawag sa barangay niya, Barangay Pulburista. Nung panahon ng Espanyol, yung Island Cove mismo, yung isla na yun, gawaan ng pulburo ng mga rebelde yan. Kasi nakatago, parang mga puro bakawan yan eh. So hindi sila makita. Bagawa ng ano yan, ng pulbura. Bata ako, nagsisibing pa ako dyan eh. Oo naman, malinis pa dagat yun, nung panahon na yun. Pansali, punta ka Lido Beach, no? Wala pa mga basura masyado dyan. Galing UST, Pastuan, Lido Beach na eh. Saka sa Coastal Road. Sa Coastal Road, yung Sunset ba? Ano pangalan ng mga beach doon? Sarap ng lechong manok dyan. Ayun na, yung kurbada na yun. Inorganize ko yung mga isda dyan. Ako, barilan dyan. Dinedemolish kami. Dinedemolish kami. Yung mga isda dyan, marunong gumawa ng dinamita eh. Oo nga. Iba pa yung dun sa Union. Iba pa yung sa mga isda. Iba pa yan. Inorganize namin yan. Oo nga. Kaya nga tuwa sa itatay ko eh. Wala pang kalsada nun dyan, no? In the name of progress yun eh. In the name of progress yun eh. Diba? Pero yung ginawa kasi yung Coastal Road yun, matandang Marcos pa nagpagawa eh. That single-handedly propelled Cavite into the next phase of its development na ginawa yung Coastal Road. To the detriment of Parañaque, nawala yung tsaka Las Piñas, nawala yung mga beach nila. Pero yung to the advantage of Cavite, lumaki talaga. Ngayon, by this December, connected na from Coastal Road, connected na siya all the way to Laguna. Nabubuksan na lahat ng phases ng Calax. And that's how much progress has gone to Cavite. Nung pumasok ko sa Cavite, ang population, 1995, 30 years ago, ang population of Cavite was mga 1 million. Now we're almost 6 million. And we have the largest middle-class economy in the country. We have the largest human capital resource base in the country. We have the largest public university student population in the country. Cavite State pa lang, 75,000 ang estudyante niya. Meron ka pang Lasal, meron ka pang Lyceum, meron ka pang PUP, meron pang Iris. So, ang college population namin, napakataas. So, very modern na ngayon yung very feudal na probinsya na yan dati. Dati yung... na may mga cattle rustlers pa. We're one of the most equal provinces in the country. One of the most equal. Kung titignan mo, Cavite has zero natural resources. As in, zero mining kami. Kahit panambak, wala ka makuha ron eh. Diba? So, zero. We are the 68th in land area, but we are number 1 in human capital. And in the end, that spells the difference between development the other provinces. and the other provinces. And that's my dream for the province, for the country. So magandang template yan para sa ibang mga LGUs. Yes, to develop human capital above all. Kasi kala nila it's all about roads and bridges and everything else. But it's about human capital. Developing human capital is the easiest to do. It is the least corrupt part of governance, but it is the most effective and ang multiplier effect niya napakalaki. Dati kasi pag pupunta ako na Maragon doon, pagpasok ko pa lang, nervyos na ako eh. Siyempre, dati, oo. Pero ngayon, okay na, hindi ka nakakabahan. Hindi, kahapon nakipaglibing ako sa Magallanes. Noong dating bidada na, una ako pumunta doon, yung mga bato, sakit ng mga ulo eh, papasok doon. Pero ngayon, gaganda na ng kalye. Ang populasyon namin, simentado na lahat ng kalye, tapos sibilisado na lahat ng tao. Ibang-iba na. Saka dati walang ginagalang dyan. Halimbawa, yung mga kaibigan ko, si Ambassador Bataclan.
Oh, ambassador kilala ko yun. natin sa Oh, EU dati, no? Yung tatay nun, pinatay sa harapan niya. Kwan yun, na military officer, yung kanyang Tama, tatay. Di ba? tama, Walang kwan tama. dyan. Dati wala. Oh. Wild Wild West Wild talaga. Wild West yan. Oh. Oh. And I think my father was the man for his time. Mm. Nung panahon niya, nilinis siya talaga Cavite nun. Oh, pati kami Diba? nilinis eh. Ano na naman? Tinataboy lang. Oo. Tinaboy ka lang. Tinaboy lang. Alis ka lang dito. Huwag ka dito. Huwag ka dito. Pati hanggang putik, tinaboy ako eh. Ganun talaga yun eh. And I think in history has proven my father right. And I think at this point, even you appreciate the length and gains that Cavite has gone through in the last few years.